So, Serbia at saka Canada, no? So, talagang unstoppable tong Serbia pagdating sa team ball, no? Ito yung nagpapatunay na ngayong nowadays, ah, hindi bale kung NBA player ka eh. Wala nang pakialam yung ibang team kung NBA player kayo. Tingnan niyo yung Canada, ilan ang NBA player nun? 5 or 7. Tinalo ng team na may nag-iisang NBA player. Pero ang ano doon, ang kagandahan doon, matagal na silang magkakasama. So plug in lang si Jokic at saka si Bogdanovic. 'Di ba? Kung wala si Jokic, si Nikola Jokic, si Bogan naglalaro, walang problema. Kaya nga sinabi kong plug in na lang sila. Sa samaan ng loob nitong Canada, hindi nga nagpa-interview. Masama ang loob. Siguro dahil ini-expect nila, kagaya ng Team USA, sinabi na nga ni Steve Kerr na gusto nilang manalo sa World Cup, ganun din itong Canada. Kaya nga nila kinuha yung mga NBA player na citizen nila para maglaro sa national team dahil gusto nilang manalo. Hindi nangyari. Tinambak double digits yung lamang ng Serbia over Canada. So yun na magpapatunay na basketball is also a game of system and not individuals. No, magandang laban yung Germany at Serbia. No, if mananalo yung Germany, rare na ang isang team walang talo. Diba kasi undefeated pa rin itong Germany hanggang ngayon. Kalaban itong may isang talo ata na Serbia na maganda ang pinapakita as a team or as a unit. No, so, pero maganda rin naman yung bronze medal match, yung USA-Canada. Yun nilaban na naman ng mga NBA players yun. Kasi NBA players halos lahat yung Canada tsaka USA. Pero wala sila sa gold medal match. So yun ang kagandahan. As a basketball fan, yun ang gusto mong makita. So yun lang po.